Ang SONA hindi kailangan perpekto, but real state of the nation. Yun ang kailangan. Tapos magbibigay ka ng, eto gagawin namin, mga konkretong gagawin namin. Hindi yung racket na ang layo naman doon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi namin kailangan ng racket. Kailangan namin murang bilihin, magmura yung Meralco at iba pang mga power ano dyan. At saka pati yung gasolina. Yun ang kailangan namin, hindi racket. Yan. Ang totoong SONA sana ay tumukoy sa kahirapan at gutom. Dahil yun talaga ang unang hinaing ng mga Pilipino. Daming supply. Oo. Hindi niya ma-report yun. Pero alam mo, Attorney Gonzon, Professor Calilong, and Banat, na-mention din niya yung Cagayan. And he said that both geographically and economically primed to serve as a gateway to space and host the country's first spaceport. Gusto niya magkakaroon tayo ng rocket launching doon next year and a partnership with a South Korean aerospace company. Unahin mo na si Attorney Gonzon kasi nakakatawa. Ay, yung ang paksilika mo, hindi niya sinasabi sa atin, ano ba talaga yan? Bakit hindi naglalabas ang gobyerno natin ng isang magandang video primer na explain sa atin ano ba talaga yan? At magkano ang cost dyan sa atin? Magkano ang kikitain? May kontrata ba yan? O ano ang mga, may covered ba yan ng ano, ng mga, what do you call this, incentives niya? Kasi baka maglagay pa siya ng pera dyan para ayusin yung mga kalye ng paksilika na yan, di ba? Eh di, bawas na naman sa atin yun, di ba? Sa taxpayers' money yun. Eh wala siyang transparency dyan eh. Sabi nila, it will add 180,000 jobs for Filipinos. Ito na namang space program niya. Baka sabihin na naman niyang it will add 50,000 jobs for Filipinos. Eh teka muna, lahat ng mga space, mga physics, mga scientists natin marami nang nare-recruit ng ibang bansa dahil wala naman talagang kapalaran sila dito. Yung mga talino nila ay nasasayang lang. Kaya, kung sa Bisaya ba, katayog-tayog ba? Ang taas-taas naman yan, BBM. Hanggang ano lang kami, trabaho lang hinihingi namin. Mga rocket ship pang bibigay mo sa amin. Bigyan mo lang trabaho mga tao. 2.5 million. Magkano ba naman ang space program na yan, baka'y gumastos ka pa. Uli, lalagyan mo pa ng budget yan. Kaya ako, hindi ako naniniwala dyan. Masyado na tayo niyang pinapa-impress dyan sa kanyang, kunyari, may vision siya talaga ba? Yan, talagang visionary siya. Pero mo yan, may nuclear energy program, may space port program, ano ba? BBM, parang, ano ka ba? Nasa Fantasy Island ka ba o Marvel Comics ka pa rin? Alam niyo, Tony Rowena, kung ano nangyari dyan? Umepekto na. Yung kung ano man yung tinake niya before. Noong una medyo seryoso pa Nung bandang dulo, umepekto. Uy, sabihin ko ito, racket. Parang naging high na gano'n. Oo. Pero mo yun, rocket port? Rocket. Baka rocket na rocket. Hindi rocket. Hindi kasi ang matindi dito tren nga hindi ka makagawa Tapos racket pa. Ano ba? Parang sabog ka ba? Hindi, nagtatanong lang naman Oo. Kasi Ano pang ba? salitang sabog yun Mukhang it's too high, you know? High na yan for us High na high. Di ba? Professor Calilong, would you like to add? Natatawa si Natawa rin si Prof very ambitious. Actually, wala naman siguro tayong pagtatalunan. Kung nandoon tayo sa level na siguro kahit paano masasabi nating may kaya or may kakayahan. I mean, hindi natin sa minamaliit ang Pilipinas, pero wala pa talaga tayo doon sa ganong estado. These are postmodern issues, post-materialist issues na talagang wala pa tayo roon para tugunan. Because yun nga yung fundamentals, yung basics na lang muna. I mean, you're going to send a rocket ship out in outer space. But then again, there are thousands of Filipinos languishing in poverty and having nothing to eat. Diba? Parang, para na ba tayong North Korea ngayon? I mean, is that really how he would want the Philippines to be like? Diba? So,
again, it's really about priorities, no? Kung talagang gusto niya na makilala o mag-leave ng isang legacy, definitely hindi ito yon, ano? So I think I agree with that, yung pinabanggit ni attorney kanina, na mukhang masyadong mataas, no, at ibang high yung gustong ipakita sa atin ng Pangulo with this rocket vision of his, no. Maaring mangyari, but definitely not now. Not in his now term. when we are actually facing so many problems. Yeah. Not in this time again, and I think maybe not in this era. And Ina, would you like, meron kayo tatanong? Siguro Prof, kasi may mga nagko-comment dito, meron daw bang something positive kayong nakuha ngayon mula sa SONA ni PBBM na yung realistic ba na kaya niyang i-deliver? Kasi 4 years na and then 2 years left, dapat ngayon proud ka na sa mga accomplishment mo, di ba may legacy na? May ganun ba kayong nakita, Yeah. Prof? Well, actually, meron naman, ano, actually, and these are programs that have been really rolled out, and that I think many of our kababayans are already benefiting from, ano, particularly doon sa health dimension. Ano. Again, malayo pa rin tayo from yung desirable na health sector na inaasam-asam natin, kagaya nung binabanggit ni Larry Gadon at saka nito ni former Health Secretary Ted Herbosa, ano, na hindi ko alam kung nasa ang planeta rin sila nung binanggit nila na ang Pilipinas daw mayroong kaaya-aya at kainggit-inggit na health system, no? Pero definitely it's not like that, ano? Pero yung YAKAP program, I think it's a good program. Yung gamot program na kung saan nagbibigay ng 20,000 worth of medicines for the Filipinos, I think ito naman nagagawa ngayon. This particular program has been rolled out, and I think it's producing some tangible outcomes, no? Pero yun nga, hindi kasi ito batas, ano? Ito ay programa lamang. So anytime po pwedeng mawala, anytime po pwedeng matapyasan ng pondo. So I hope that the government will continue itong mga ganitong klase ng programa. Kahit paano, no, nakakatulong sa mga kababayan natin. And yun nga, may mga kumisan na narinig ako ng mga kababayan natin na kumukuha ng gamot, no, sa mga putika, yung libreng gamot, at sinasabi nila ito lamang yung pakinabang nila sa gobyerno, no. Kaya kahit paano talagang pumipila sila, kinukuha nila to, which I think somewhat is producing some good outcomes for the people, for the public. Ako naman, meron din ako sasabihin positive niya. Anong positive? Ano? Siya. Positive siya. Hindi. Positive na ba siya? Linawin natin, ha. Please elaborate Baka po. madagdagan tayo. Madagdagan yung kaso. Masyado siyang positive. Positive na Gusto siya. niyo, pananaw sa Oo, buhay? sa ganun ba? pananaw sa bansa? buhay. Kasi isipin mo, ha, sabi nga ng mga kababayan natin, pangarap niya yung rocket magkaroon. Nuclear. Oo, nuclear. Oo. Yung flood control niya, di matapos. Oh. Tapos sasabihin mo, gusto mo pa ng... Medyo positive ka masyado. Professor, do you notice na merong foreign policy na statement si BBM? Wala masyado, no? Again, the usual rhetoric, friend to all, enemy to none. Yun ang kanyang lagi naman binabanggit, ano? Yung medyo pag-soften ng stance niya sa China, inaasahan ko yun, nababanggitin niya, no? Yeah. With the recent, yun nga, yung pagtulong sa atin ng China amidst this oil crisis, mukhang hindi rin niya nabanggit, ano? So I think yung kanyang pagiging, sabihin na natin, masyado pa rin steadfast siya doon sa kanyang foreign policy, particularly sa United States. Oo. I think medyo lutang na lutang pa rin dito, no? Kaya nga yung Pax Silica na yan, alam naman natin that the Pax Silica is really more of an attempt to solidify American presence in the Indo-Pacific. It's not to neutralize China. Chinese dominance sa AI, dito sa rare earth minerals, dito sa mga yun nga, iba't ibang klase ng mga semiconductors. So practically, masasabi ko na yung ating foreign policy is still leaning very much to US. Unfortunately, mukhang hindi to nare-reciprocate ni Donald Trump, no? Recently, we have been slapped with a 12.5 tariff, no, by the United States. Kumbaga parang lahat ng mga
sabihin na nating mga papuri ni BBM, lahat ng aksyon na ginagawa niya to gain the trust and confidence of the Americans, mukhang hindi sapat, no? Kasi hindi ito yung sinusukli sa kanya ng ating ng mga Amerikano. Mababa ang tingin sa kanya, Prof, ni Trump, hindi ba? Kumbaga, you're just a little brown boy, ganun lang, di ba? Kasi tingnan mo naman, sabi niya, I want to reset our relationship with China, di ba, Prof? Sinabi niya yun? Oh. Pero dito, so wala siyang foreign policy statement, inulit na naman niya yung arbitral ruling. Ano ba, BBM? Parang past tense na yan. Alam naman natin yan na eh. Di ba? Ang tanong dyan, anong sinasabi mong reset? Para sa ano? Anong benepisyo natin dyan sa foreign policy mo as regards China? When you said that you want to reset, hindi mo naman sinabi dyan sa SONA kung paano mo gagawin yan at para sa ano yan. Hindi ba? Pero klaro dato, sabi nga ni Prof, klaro na kung may foreign policy man si BBM, yun yung gusto ng Amerika. Ang susundin niya. Hindi ba, Prof? Tama po yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari. No? And walang pinagkaiba doon sa kanyang ama. Nakakalungkot, pero ito po yung katotohanan. And then, ayun nga, mukhang hindi naman talaga siya sineseryoso ni Donald Trump. Yun lang po ang isang bagay na medyo nakakalungkot din para sa atin. So I think it's really high time that we diversify. No? Definitely, hindi lang naman Amerika ang bansa sa mundo. No? Marami tayong po pwedeng tignan. Iba't ibang mga avenues na po pwede natin siguro gawin or tuntungan. Ano? Para kahit paano mas maging matibay yung ating presensya in the international community and not just siding too much with the United States. But to do that, Prof, you have to have a very good trade advantage. Eh, paano naman tayo maka-trade advantage? Eh, ang taas-taas naman ng dolyar sa piso at wala naman siyang plano. Wala naman siyang plano. Sabi niya, ito, ube, niyog, export niya yon? Pero magkano yung, anong klaseng assistance, subsidy, whatever na gagawin niya, hindi niya sinasabi. Kaya hindi niya rin sinasabi na sa sunod na budget ng Department of Agriculture, gusto ko ganito, yung exportable agricultural products na. Kasi ganito, o sa ganitong products, mababa lang ang tariff, di ba, sa ibang bansa. Eh ngayon, di ba, Prof, correct me if I'm wrong, America slapped at an additional 12.5% tax on goods that are produced using forced labor. Correct? Yes. Meaning, akin to slavery. Parang slavery na yung sweldo. Kaya sinasabi ng Amerika, you have goods na produced using forced labor. At ang Amerika ay very, very strong sila dyan sa anti-trafficking for forced labor and sa sexual exploitation. Kaya yan nangyari. Ibig sabihin, ang gobyerno ni BBM at ang Department of Labor ay hindi po yan nila tinutukan ang mga kumpanya na gumagamit ng forced or akin to slavery na panggawaan. Kaya tayo na-slap ng additional 12.5% na tariff. Eh, anong ginagawa nyo dyan sa Diodole? Hindi ba? Naghintay pa tayo, bigla na lang bumulaga. Pak! May forced labor. Yeah. I agree with that. Actually, hindi lang po yun, attorney. No? Kung titignan din natin, yung datos kasi na pinipresenta sa atin ng Department of Labor and Employment, bumababa daw yung ating unemployment rate. No? Pero hindi kasi nila kinoconsider dito yung pagtaas din naman ng underemployment at saka yung tinatawag po natin ng mga informal sectors na kung saan marami sa ating mga kababayan ang pumapasok ngayon. Ano? Yung gig economy na tinatawag, na alam naman natin ay hindi talaga ito masyadong nasusupervise at namomonitor ng ating pamahalaan. At karamihan dito, wala talagang mga social security safety nets. No? Walang PhilHealth, walang SSS. Kumbaga, they're just doing these things to actually get by. No? Kasi nga, mahirap ang buhay. Some of our countrymen are actually having 2 to 3 jobs. No? Occasionally, ginagawa nila. Kasi nga, ito yung paraan nila para talaga kahit paano makasurvive on a day-to-day basis. And I think this is the reality. Kaya, yun nga, maraming mga datos talaga na maaring ibigay ang gobyerno
nangyayari naman po talaga to every zona. Pero again, we need to really look into the veracity, the validity, and really verify and fact-check if they're really true and factual talaga. Ito, marami nga akong zona na puntahan. Kahit nung COMELEC commissioner ako, tsaka COA commissioner, ito ang worst na zona. Ito ang worst na zona sa tagal ko sa gobyerno. Talagang ito parang, ano ba to? Ano bang nilunok nito? Pero attorney, let's be fair. Meron namang talagang pagtaas na employment. Hindi nga lang nilinaw kung illegal o legal. Kasi totoo naman, dumami ngayon ng drug pusher, dumami ngayon ng prostitute, dumami ngayon ng hold-upper. So, Ibang dumagdag naman. employment naman yan, Banat. Oo, hindi nga niya nilinaw kung illegal o legal. Pero dumami na nagkatrabaho ngayon. Ngayon sigurado ako, trabahong runner, o kung saan-saang trabaho. Pero Professor Attorney Gonzon Banat, before the President ended his speech, sinabi niya na, quote, "Let us remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. Teka, who was he referring to? We are not greedy. We are not racist. We are not liars. We are respectful. We are dignified. We are Filipinos and we do not yield." Ng bongga? Sino ba kaaway natin? Prof, may kaaway ba ang Pilipinas? We do not yield. Di ba? Parang pinaparinggan mo yata ang China. Na? Ano ba ang problema? Yeah. Ang Yeah, ending actually, niya, to show na we are a strong, brave people. Parang may kaaway siya. Palagay mo, sino pinaparinggan niya? Yeah, I think he's trying to project a strongman image here, no? Kasi alam naman natin na kapag nasa international fora siya, no, hindi naman talaga siya binibigyan ng ganong kataas na uri ng respeto na inaasahan natin sa isang leader, no? So I think it's really more of him trying to project that kind of image, no? Parang sigurong deterrence, no? Kumbaga. Pero lahat naman ng uri ng deterrence kinakailangan kasi may pang-backup ka dyan, eh, no? Kinakailangan you really walk the talk to actually say and demonstrate that you project the image and you have the likelihood at the very least of not just projecting pero doing it, no? So again, medyo kulang dito ang Pangulo, and I think this is really what he's trying to attempt right now. Ang sinabi pa niya, di ba, Prof. Hana? We are not liars. Hindi kami sinungaling. Hindi sila greedy, hindi Actually, gahaman. mamana sa tingin ko, eto parang, kasi yung packaging na matino ang Pilipino, maayos ang Pilipino, parang parinig niya to kay VP. Na parang si VP Sara Duterte, violente, bastos, masama ugali ng mga Duterte. Pero tayo ay respectful, maayos tayo. Sa tingin ko parang doon yung patama ni Marcos eh. Hindi lang niya mabanggit si VP Sara, takot kasi. Alam mo naman si Marcos, medyo weak yan eh. Parang pagbabanggitin yung pangalan ni VP Sara na Duterte, nanginginig yan eh. pero alam mo, magaling ang mga advisors niya eh, sa persecution. Magaling. Biro mo, pinlano na ganito, na ipakukulong si Senator Marcoleta on the day the impeachment trial opened. Diyan, wala yan sa State of the Nation address niya. Pero diyan naman talaga ako, talagang hangang-hanga ako kay BBM sa tingin niya sa sarili niya na siya ay mabuting tao at hindi siya sinungaling at hindi siya magnanakaw. Itong zona na ito ang dapat magsilbing taga-sukat. Susukatin natin siya na pag-end ng term niya ay ito ba, ang mga sinabi niya dito ba ay totoo? Ina, before ko hinga ng last message yung ating mga guests tonight, basahin ko lang yung statement from Executive Secretary Ralph Recto. Sabi niya, in reaction dun sa naging State of the Nation address, si Pangulong Bongbong Marcos said, tamang timpla, malaman at hindi bola-bola. Ganyan ang SONA, nag-uulat, nagmumulat, nanggugulat din. It is a fair rendition of what has been done, but I dare say incomplete.
due to time constraints because a SONA should never be Wikipedia broad and telenovela long. As for what is to be done portion of the SONA, it is clear that he spelled this out. Itemized for easy monitoring come implementation time. His call is for everyone to dial down divisive politicking and ramp up work that will bring peace and progress to the entire nation. Anong masasabi mo, Atty. Guadzon? Ay, nako. Ang inaasahan ko kasi hindi talaga sinabi. Inasahan ko talaga yung si Martin, okay. Yung inasahan ko isa, hindi niya sinabi yung economic and fiscal policies. Ano na gagawin mo ngayon? Magla-last 23 months ka na. Kaya dyan, tulog sa pansitan si BBM. Di ako sang-ayon sa report o comment ng Executive Secretary. Kasi sa mga sinabi ni BBM, mahirap paniwalaan. Mahirap paniwalaan dahil wala naman siyang specifics na binigay sa atin na institutional reforms. Puro ayuda. Tsaka yung palipad ng, palupad ng isip ba? Papalipad pa ng isip yung mga rocket ship na yan tsaka mga nuclear energy. Kaya sa akin ho, wala. Pasangawa na lang itong sonang ito. This is the worst sona I have ever heard in my life in government. Pero better luck next time, BBM. Professor Canilong? Yeah, actually, kanina nung nagtatalumpati siya, I was listening intently dun sa SONA together with my wife. And talagang every time, parang wala yata siyang binanggit doon na hindi kami nagkaroon ng reaction na talagang either matatawa ka or magugulat ka kasi hindi natin alam talaga kung ano yung pinaghuhugutan niya or saan nanggagaling yung mga datos na sinasabi niya. No? So para sa akin talaga, I agree, no? At talagang maaaring itong statements na to ng ating Executive Secretary, of course, is really meant to put praises dito sa ating Pangulo. Pero at the end of the day, talaga may kita natin that there's really this disconnect. No? I think this is a SONA that really failed to communicate to the people what the public really demands at this point in time. And I think ito yung pinapakita rin na yung ating Pangulo ay nasa ibang plane of consciousness, and I don't know where he is at the moment, but definitely he is disconnected with the reality. Ganon din naman yung kanyang mga nakapalibot sa kanya, mukhang ganon din naman sila mag-isip because definitely they are in the same level of existential reality. I don't know what that is. Pero kung titignan natin yung tunay na kalagayan ng ating mga kababayan, doon talaga sa masasalamin yung katotohanan. And I think hindi magsisunungaling yung mukha ng kahirapan. Yun po yung atin dapat talaga rito tignan. Ina? Bago po tayo tuluyang magtapos. So habulan po natin itong statement ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sabi po niya, response po ito sa SONA po. Sinabi ng Pangulo na nalulungkot siya sa kinakaharap sa kasong plunder ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Dagdag pa niya bilang Pangulo ng Pilipinas at hindi lamang ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kailangan niyang tanggapin ang nangyayari. Maganda sanang pakinggan ang pahayag na iyan kung pareho rin ang ipinapakitang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Habang naaawa siya sa kanyang pinsan, kailan siya huling naawa sa milyong-milyong Pilipinong lugmok sa kahirapan, dumadaing sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng pagkain, mataas na singgil sa kuryente at patuloy na pagliit ng halaga ng kanilang kinikita. Marami na namang matatamis na pangako ang narinig natin. Marami na namang ipinagmamalaking tagumpay, ngunit may isang bagay na kapansin-pansing hindi niya matalakay, ang mga isyong matagal nang hinihinga ng sagot ng taong bayan. Kung tunay na Pangulo ng Pilipinas ang nais niyang makita o ipakita, hindi sapat ang pagpapakita ng kalungkutan sa sinapit ng isang kamag-anak. Mas mahalagang ipakita ang tapang na panagutin ang sinumang nasa likod ng mga alegasyon ng katiwalian, anuman ang kanilang apelyido, posisyon o impluwensya. Hindi simpatsya para sa mga makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan.
Ang hinihingi nila ay katotohanan, pananagutan at hustisya. Hanggat hindi nasasagot ang mga tanong tungkol sa bilyong-bilyong pondong ginugol sa flood control, sa kontrobersya ng PhilHealth Funds at sa Maharlika Fund, mananatiling kulang ang anumang SONA sa mata ng mga Pilipinong patuloy na naghihirap. Ang tunay na kalagayan ng bansa ay hindi nasusukat sa palakpak o palakpakan sa loob ng batasang pambansa. Nasusukat ito sa laman ng hapagkainan ng bawat pamilya, sa presyo ng mga bilihin, sa kalidad ng serbisyo ng gobyerno at sa tiwalang unti-unti nang nawawala sa mga institusyon ng pamahalaan. Huwag bayad ang pagpangatik, bangag. Pero isa ang dili ninyo maatik. Ang mga Pang-atik. ninyo maatik. Ang mga issue sa flood control, ang PhilHealth Funds o ang Maharlika Fund nga gibalutan sa mga aligasyon sa korupsyon. Atikata, atikat. Yun po ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Mas fair po ba ang comment ni Congressman? Ano pong tingin niyo? Manat Bay, take it away. Basta sa akin, na conclusion ko, confirm. Positive. Oo, confirm eh. Kasi talagang iba rin iba yung lipad nito. Yun lang masasabi ko, iba yung lipad niya. Wala sa hulog eh. Wala yung, una-una talagang masyadong politiko yung pagsasabi niya. Ang nakakapagtaka, pati yung kasamahan niya ganun. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila bago pumunta sa SONA. Kasi ganun din eh, di ba? Imaginein mo ngayong araw na to, may nag-breaking news din eh. Marami daw ang pumunta sa appliance center. Dahil? Nabasag yung mga TV nila. Kasi nung pinanunood, galit na galit. Parang, okay ka lang, hirap na kami. Yun yung pakiramdam ng mga Pilipino, hirap na kami. Ang mahal ng bilihin, lahat tapos sasabihin mo parang okay lang. Oh. Akala ko ba... Parang you're bringing us to the next rocket ship era. So marami tuloy nagalit din kay Senator Amy. Kasi parang sabi di ba ni Amy, cocaine at saka yung marijuana. Hindi pala, ecstasy ata. Kasi nag-hallucinate eh. Di ba yung ganong klaseng binibigay ni BBM. Sana naman lang yung babaan niya. Hindi naman kailangan ng Ang SONA hindi kailangan perpekto. But real state of the nation. Yun ang kailangan. Tapos, magbibigay ka ng, eto gagawin namin, mga konkretong gagawin namin. Hindi yung racket na ang layo naman doon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi namin kailangan ng racket. Kailangan namin murang bilihin, magmura yung Meralco at iba pang mga power dyan. At saka pati yung gasolina. Yun ang kailangan namin. Hindi racket. Yan. Ang totoong SONA sana ay tumukoy sa kahirapan at gutom. Dahil yun talaga ang unang hinaing ng mga Pilipino.